Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Hil Bungalon, sinabi nitong napaka-imposible na mga akusasyon ni VP Sara. Anya ang House of Representatives ay binubuo ng higit 300 congressmen. Hiwalay pa sa Senado dahil dito malabo raw na kontrolin ng dalawang House leaders ang pambansang budget. Sa huli muling idiniin ng mga batas na hindi naman sila bigyan ng respeto at kortesiya ang OVP. Ang respeto raw ay dapat parehong ibinibigay ng dalawang partido at sa pagliban ni VP Sara sa briefing ay malinaw na hindi raw ito ipinapakita ng OVP. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang mga development hinggil sa hiling na budget ng Office of the Vice President ay pawang bahagi ng mga pag-atake sa kanya. Sa isang video, sinabi ni Duterte na ang mga usapin ng di umano'y planong pag-defund sa OVP o kahit yung pagbibigay sa kanila ng piso na budget ay kapwa bahagi ng mga pag-atake sa kanyang tanggapan. Dahil dito, handa raw silang ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa 2025 kahit nabigyan pa sila ng zero budget. Kumpiyansa niyang sinabi na kayang-kaya nilang magtrabaho kahit na wala silang pondo. Kung maalala, na-defer muli ang budget briefing ng OVP sa Kamara matapos itong hindi sumipo. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, nakatutok ngayon ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 7 Central Visayas na nagpapatuloy na preemptive evacuation sa Canlaon City sa gitna ng mataas na aktibidad ng Mount Canlaon sa Negros Oriental. Sa report ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Central Visayas Regional Director Shelly Marie Lucero, mayroon ng 88 pamilya sa 288 individual ang lumikas at kasalukuyang nasa 3 magkakahiwalay na evacuation center. Sa Barangay Masulug, 65 pamilya, 240 katao ang nag-evacuate na sa Masulug High School. Sa Barangay Malaiba, 10 pamilya naman, 31 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Malaiba Elementary School. Habang 3 pamilya naman o 13 katao mula sa Barangay Pula na nasa Pula Elementary School. Ayon kay Field Office 7 RD Lucero, mabilis na kumilos ang Quick Reaction Team QRT sa Negros Island matapos ang magkakasunod na pagbuga ng usok ng Mount Canlaon. Samantala, nakahanda na rin ang DSWD FO6 Western Visayas na may mga nakapreposasyon ng mga family food packs sa Bacolod City at sa iba't ibang warehouse sa mga lugar sa Negros Occidental. Sa Canlaon City, halos 7,000 kahon ng FFPS ang nakaantabay bukod pa sa food items tulad ng hygiene kit, family kitchen, sleeping kits at modular tent. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, hindi na raw bago kay Vice President Sara Duterte ang mga usapin ng impeachment laban sa kanya. Tahasan naman niyang pinangalanan si House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro na lagi raw nasa gitna ng mga nilulutong pagpapatalsik laban sa kanya. Aniya, patuloy daw kasing idiniriin ni Castro na impeachable offense ang paggastos niya sa ilang pondo. Sabi ni BP Sara, palagi rin namang napupuntirya ang Vice Presidente dahil sa posibilidad na palitan nito ang kasalukuyang Pangulo. Nanindigan din siyang malinis ang kanyang spending ng kanyang tanggapan, pati na rin sa DepEd nung siya pa ang Secretary. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 7:06 ng umaga, Philippine Standard Time. Dumako tayo sa mga nakalap na mabalita at mga kasamaang Kings Radio Reporter sa buong kapulan ng Mindanao, mga kabayan, sa atin namang Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Sa ating Balitang Mindanao, kaso ng dengue sa Butuan City bumaba ng konti. Aba, magandang balita to. Edgar Cabanyog sa Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Bumaba ng kunti ang kaso ng dengue sa ilang lugar sa Butuan City. Kung susumahin ang mga naitalang kaso sa City Health Office, ang mga naitalang kaso sa City Health Office mula noong Enero hanggang itong buwan. Ayon kay Butuan City Health Office Dr. Henry Plaza, nasa ika-36 na linggong monitoring ang kanilang ginagawa kung saan bumaba ang kaso ng dengue. Ngunit di rin ito dapat ikumpiyansa dahil kanila pa rin nakikita ang pagbaba doon pa lang sa mga barangay ng Libertad, Duungan, Baan Kilometer 3 at Ampuyan. Nilinaw ng opisyal
total na nasa 86 na mga barangay sa lungsod, 3 lang ang walang kaso ng dengue at 4 pala ang na-monitor nilang bumaba ang kaso. Kaya naman hinikayat nito ang mga mamamayan na ugaliing maglinis sa kanilang bakuran. Itaw bang di na ginagamit na bagay na may nakaimbang tubig, lalo na yung mga lugar na mahilig pangitlugan ng mga lamok, at nilinaw din ito na ang mga lamok na may dalang dengue ay hindi ito nangingitlog sa mga maruruming tubig, bagkus ito ay nangingitlog sa isang malinis at tahimik na tubig na hindi umagas. Yan ang report, Edgar Cabanyo, para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balitang Mindanao. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang Mindanao, Davao City Council iimbestigahan ang mga police violations sa KOJC compound. May report ang ating kasamang si Marcel Bayuna. Sel, report mo yan, Sel. Mindanao. Iimbestigahan ng Davao City Council ang mga umano'y paglabag na nagawa ng pulisya sa operasyon ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Nananawagan ng konseho sa Department of Interior and Local Government na suriin ang posibleng constitutional rights violation. Bagamat nagbalik na sa kanilang mother unit ang mga pwersa ng pulisya ng Davao, inihayag ng mga regional police na handa silang tawagin muli ang kailang mga tauhan sakaling kailanganin nilang humarap sa mga kaso sa korte kung magsasampa ng reklamo ang kabilang partido. Samantala, pinag-aaralan na din ng pulisya ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa KOJC. At yan ang report, Maricel Bayuna, para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Inyong napakinggan natin sa atin ng EG Pure Iron Tablet. EG Pure Iron Tablet, pang patanggal po ito ng mga medyo may lasang bakal na inuming tubig. Ayan, EG Pure Iron Tablet. Mabibili po yan sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Balitang Mindanao. At dumako naman tayo mga kabayan sa ipabahagi natin mga balita ngayon sa ating Balitang Ipayong Dagat. Sa ating balitang Ibayong Dagat, tiniyak ni North Korean leader Kim Jong-un na kanyang dudublihin ang trabaho para makagawa ng nuclear weapons na kanyang labanan ang US at ibang mga bansa. Sa ipinakalat na larawan ng state media, makikita na isang ori ng intercontinental ballistic missiles na kayang umabot sa mainland ng US. Sa talumpati nito, kasabay ng 76th founding anniversary ng bansa, ay sinabi nito na sila ay naharap sa banta. Inakusahan pa nito ang US na pinapalawig nila ang puwersa sa Korean Peninsula dahil dito ay kanilang dinodoble ang mga ginagawang missiles para makasabay sa US. Magugunitang noong Hulyo ay kinontra ng North Korea ang pirmahan ng US at South Korea ng defense guidelines. Balitang Ipayong Dagat. Samantala mga kabayan, sa panghuling balitang Ibayong Dagat, pumalo na sa 127 ang bilang ng mga nasawi sa Vietnam sa pananalasa ng Typhoon Yagi sa Vietnam. Napilitan na ring lumikas ang nasa 59,000 residentes sa Yen Bai Province ayon sa mga lokal na otoridad matapos na malubog sa baha ang halos 18,000 kabahayan. Ang tubig baha naman sa Hanoi, ang kabisiran ng Vietnam, ay umabot na sa mga level na hindi pa nararanasan simula noong 2008. May ilang lugar din sa Nguyen Province ang abot liig na ang tubig baha. Nananatiling nawawala naman ang nasa 54 na katao. Samantala, patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa 8 iba pang nawawala nang gumuho ang gitnang bahagi ng Pung Chau Bridge sa Mai Red River sa Central Hanoi nitong Martes. Naisalba naman ang 5 katao na dumadaan sa tulay nang mangyari ang insidente. Una nang tumama ang bagyo sa naturang bansa noong araw ng Sabado na nagdadala ng mga paghangin na lagpas sa 149 kilometers per hour. Balitang Ipayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, inyong napakinggan mga gambayan, hatid po sa atin ang SED Marketing, ang tagagawa po ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Ito'y mabibili sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Tatak SED Marketing. Tatak SED Marketing. Balitang Ipayong Dagat. At ngayon mga kabayan, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan sa sports ngayon. Abay, EJ Obiena, naniniwalang maraming mga Pinoy ang magtatanghumpay sa larong pool vault. Alamin natin ang sports mula kay Gar. Sports ngayon. Cabanyo. Naniniwala si Olympic pole vaulter
na si E.G. Obiena na marami pang mga potensyal na pole vaulter sa bansa na mamayagpag. Sinabi ni world number 3 pole vaulter na mayroong katangian ng mga Pinoy na maaaring magtagumpay sila sa nabanggit na sports. Hinikayat din ito ang gobyerno at ilang mga pribadong kumpanya na mag-invest sa nasabing sports para makakuha ng mga magagaling na pole vaulters. Sa kasalukuyan kasi ay nandyan na si Hackett de los Santos na silver medalist sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Nagpahayag din si Obiena na handa itong tumulong para humubog ang mga susunod na maging sikat na pole vaulter sa bansa. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa umagang balita sa Kings Radio. Balitang pampalakasan yung napakinggan. Hatid po sa atin mga kampanya ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Sa mga chikiting Grotol Syrup at Grotol Mega naman sa ating mga medyo maedad-edad na. Papatangkad, iwas sakit, pangkalusugan at siyempre hindi po sakitin ang ating pong mga anak at malakas po ang kanilang pangangatawan. Grotol Mega and Grotol Syrup. Mabibili po yan sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Sports ngayon. At dumaan ko naman tayo mga kabayan sa ating balita. Showbiz ngayon. Samantala mga kabayan, sa ating balitang showbiz, ito'y pinaghahandaan na Olivia Rodrigo sabik na magsagawa ng concert dito sa bansa. Alamin natin ang balitang showbiz mula kay Maricel Bayuna. Masayang inanunsyo ni Filipino-American singer, songwriter Olivia Rodrigo ang pagsasagawa niya ng konserto sa bansa. Gaganapin ito sa October 5 sa Philippine Arena. Magsisimula naman ang bintahan ng tickets sa darating na September 14 ng alas 10 ng umaga. Lahat anya ng kikitain sa bintahan ng tickets ay mapupunta sa Fund for Goods na isang global initiative na tumutulong para sa libreng edukasyon ng mga babae at ang pagsuporta sa reproductive rights, ganun din ang prevent gender-based violence. Nagkakalaga ang bawat tickets na 1,500 kung saan limitado lamang sa 4 na tickets ang bibilhin kada isang tao. Sa social media account ng singer ay masaya itong ipinamalita ang nalalapit niyang concert. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa umagang balita sa Kings Radio. Showbiz balita, inyo napakinggan natin sa atin mga kabayan ng Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. May anxiety ka? May insomnia? Hindi makatulog? At ano-ano ang iniisip? Ang sagot, Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. Mabibili po yan sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Showbiz ngayon.